Ikaw ba ay isa sa mga biktima ng harassments ng mga abusadong online lending platforms? Manood at makinig dahil sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang mga maaari ninyong gawin at kung saan kayo dapat pumunta kapag nais ninyong mag-report ng harassments laban sa mga OLA agents. Una sa lahat, bago natin umpisahan, pinakamahalagang tandaan ninyo ay itigil muna ang anumang uri ng komunikasyon o transaksyon sa kanila. Pagka nakiusap kayo ng isang beses, maaari nyo na i-block ang kanilang number at kolektahin ang mga ebidensyang kinakailangan ninyo. Pagkatapos, narito na ang ilan sa mga maaari ninyong puntahan para makapag-report ng inyong mga complaints. Una, PNP-ACG. I-report ang harassment sa inyong pinakamalapit na istasyon ng PNP-ACG. Ang Anti-Cybercrime Group ng PNP ay may kakayahan na sumagot sa mga krimen na may kaugnayan sa harassment, mapa-online or offline. Pangalawa, National Privacy Commission or NPC. Kung ang harassment ay kaugnay ng paglabag sa inyong data privacy, maaari mong i-report ito sa NPC lalo na kung may kinalaman ito sa pagkolekta o paggamit ng iyong personal na informations nang hindi tama o walang pahintulot galing sa inyo. Pangatlo, National Telecommunications Commission or NTC. Report sa NTC kung may mga abusadong mensahe o tawag mula sa mga online lending agents na nagpapakilala bilang mga telecommunication service providers. May mga regulasyon ang NTC para sa mga ganitong uri ng serbisyo. Pang-apat, Securities and Exchange Commission or SEC. Ang SEC ay may mandato na protektahan ang mga mamumuhunan at pangalagaan ang integridad ng securities market. Ito ay mahigpit na sumusunod sa mga regulasyon upang mapanagot ang mga kumpanya na lumalabag sa mga alituntunin nito. Panglima, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Kung ang harassment ay kaugnay ng isang financial institution o online lending company na saklaw ng BSP, maaari mong i-report ito sa kanila. Ang BSP ay may regulasyon para sa mga ganitong uri ng institusyon. Pang-anim, National Bureau of Investigation or NBI. Kung ang harassment naman na inyo natatanggap ay may aspeto na ng kriminalidad, maaari mong i-report sa NBI. Sila ay isang ahensya na may kakayahan na mag-imbestiga ng mga krimen sa bansa. Pang-pito, Department of Trade and Industry or DTI. Maaari mong kontakin ang DTI kung may mga reklamo ka tungkol sa mga online lending agents na hindi sumusunod sa regulasyon ng kanilang sektor. Siguraduhin lamang po na printed lahat ng mga ebidensyang dala ninyo, mapa-text man, email o social media post, kapag kayo ay pupunta na para mag-report. Huwag din pong kalilimutan na dalhin ang inyong mga valid IDs, ballpen at ang OLA SIM na ginamit ninyo. Tandaan na hindi dapat pinababayaan ang harassment mula sa mga online lending agents. Mahalaga po na ipagtanggol ninyo ang inyong mga sarili at makipagtulungan sa mga otoridad o ahensyang nabanggit ko upang mapanagot ang mga nanghaharas sa inyo. Sa mga nagnanais naman po na matulungan ng aming organisasyon, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aming mga official social media accounts para ma-assist kayo ng aming mga admins kung paano ang proseso ng aming membership at verification. Ako po si Miss A, Vice President po ng Filipino Fair Loans Advocacy Group. Maraming salamat po sa inyong lahat.